Mahal na Diyos, salamat na ang iyong nakasulat na salita ay naglalaman ng lahat ng kailangan namin bilang mga hindi mananampalataya para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Gayon din ang lahat ng kailangan namin bilang iyong mga naligtas na anak upang mamuhay ng makadiyos na buhay kay Hesu Kristo. Ama, napagtanto ko na sa iyong biyaya ay hindi ninyo ibinukod ang sinuman sa inyong kaloob na kaligtasan. Ngunit pinanagot mo lamang kami na maniwala sa iyong minamahal na anak. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na pinanagot mo rin ako na lumagos sa biyaya at sa pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa aking sariling mga kakayahan. Kung ako ay magiging isang may sapat na gulang na mananampalataya kay Kristo. Panginoon, nais kong lumago sa aking buhay Kristiyano at mamuhay ng aking buhay para sa iyo. Turuan mo ako ng iyong mga daan at gabayan ako ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, nais kong magbigay ng isang account sa iyo sa aking buhay Kristiyano. Bigyan mo ako ng espiritu na madaling turuan at pagnanais na ipamuhay ang lahat ng katotohanang natutuhan ko. Dahil nais kong gawin ang iyong kalooban sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko. Amen. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang humarap sa luklukan ng paghatol ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kanyang gantimpala ayon sa kanyang ginawa sa laman, maging mabuti o masama. 2 Corinto 5 verse 10. Mahal na Diyos at Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo para sa pamilya ni Kristo na inilagay mo sa akin at sa mapagmahal na pagsasamahan na ating tinatamasa. Habang pinag-aaralan namin ang iyong salita at nagsisikap na pasiglahin ang isa't isa sa aming maliit na pagpupulong, idinadalangin ko na ang salita ni Kristo ay manatili sa amin ng sagana. Tulungan ang bawat isa sa amin na maging handang matuto at kilalanin din ang pangangailangan, na maging responsable sa isa't isa at sa iyo. Habang naghahangad kaming umunlad ng sama-sama sa biyaya, pagpalain ang mga itinuturing mong karapat-dapat na magbigay ng kasangkapan sa bawat isa sa amin. At dalangin ko na ang mga nabigyan ng kaloob ng pagtuturo ay mag-udyok sa aming lahat na maging handang matuto mula sa iyo. Panginoon, alam ko na sa isang araw ay tatayo ako sa harap ng iyong hukuman sa bema at nais kong marinig na sabihin mo, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Dalangin ko na sa darating na mga araw, lalo akong lalapit sa inyo at sa aking mga kapatid kay Kristo, habang inaabangan namin ang maluwalhating araw na magkakasama kapag kami ay nakatayo sa iyong harapan ng harapan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung magkagayon,
ang bawat isa sa atin ay magsusulit ng kanyang sarili sa Diyos. Roma 14 verse 12. Panginoong Jesus, sabi sa iyong salita, suriin mo ang iyong sarili kung ako ay may pananampalataya. Panginoon, napagtanto ko na ito ay hindi para sa mga hindi naniniwala, kundi para sa aming lahat na iyong mga anak kay Kristo Jesus. Panginoon, tulungan mo akong suriin ang aking sarili at isaalang-alang ang lahat ng natutunan ko mula sa iyo at mula sa iyong salita, upang tunay kong masabi ng may pananalig. Alam ko kung sino ang aking pinaniniwalaan, at ako ay nasa landas na iyong itinakda sa akin. Ilayo mo rin ako sa mga pag-iisip na mapanuri sa iba. At Panginoon, ilayo mo ako sa pagkakaroon ng kontroladong pag-iisip o pagkukunwari na pananagutin sa iyo ang iba. Kapag ang tahilan sa aking mata ay mas malaki kaysa sa puwing ng aking kapatid, panatilihin akong mapagpakumbaba sa harap ng iyong trono ng grasya. Salamat sa lahat ng aking Kristiyanong kaibigan at pamilya. Panatilihin mo kaming lahat na malapit sa iyo sa mga darating na araw. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko. Amen. Kung magkagayon, ang bawat isa sa atin ay magsusulit ng kanyang sarili sa Diyos. Roma 14 verse 12. Minamahal na Diyos, inilagay mo kaming lahat sa mga pamilya at ikaw. Sa pamamagitan ng iyong otoridad ay nagtatag ng iyong sariling mga batas. Salamat sa paglalagay sa aming lahat sa mga pamilya at lalo na sa sarili kong pamilya. Salamat sa kalinawan na itinuro mo sa amin sa iyong salita, kung paano kumikilos ang mga pamilya habang hinahangad nilang gawin ang iyong kalooban, at ang papel na ginagampanan ng bawat isa sa atin sa sarili nating natatanging unit ng pamilya. Panginoon, salamat sa pagiging ama namin at pinahintulutan ang lalaki sa bahay na humalili sa kapangyarihan bilang pinuno ng sambahayan tulad ko bilang pinuno ng sambahayan ng Diyos. Nawa ay ang mga lalaking umaako sa responsibilidad na ito ay kumilos sa paraang nakalulugod sa Kanya. Panginoon, pakitunguhan ang kanilang asawa ng may pagmamahal at paggalang, at pakitunguhan ang kanilang mga anak ng may mapagmahal na disiplina at matalinong payo. Nawa ay ang bawat isa sa kanila ay maging mga tao pagkatapos niya, habang ginagampanan nila ang mga tungkuling ibinigay ng Diyos sa kanilang sariling mga tahanan. Nawa ay ang mga asawang babae ay maging banayad, mapagbigay at handang gampanan ang mahalagang papel ng pagtulong na ikaw mismo ay buong kagandahang loob na ipinagkatiwala sa kanila. Nawa ay ipakita nila ang kanilang pag-ibig ni Kristo para sa Ama at ang matamis na lambing ng banal na Espiritu, tulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang sariling buhay, sa pamamagitan ng magiliw na pagpapasakop sa kalooban ng Ama at pagnanais na gawin lamang ang nakalulugod sa Kanya.
Bigyan ng karunungan ang mga asawang babae upang sila ay lumagos sa biyaya araw-araw. Habang sila ay sumusunod sa mga yapak ng kaibig-ibig na si Hesukristo, na puno ng biyaya at katotohanan. Mangyaring ibigay ang mana at ang biyaya ng mga anak bilang isang regalo mula sa Diyos, isang biyaya mula sa Diyos. Nawa ay parangalan ang mga batang ito, ang kanilang mga magulang, at matanto ang kanilang pribilehiyong mapabilang sa isang makadiyos na pamilya. Mahal na Diyos, salamat. Mahal kong pamilya. Sa iyong mga kamay, pinupuri ko ang aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sapagkat dumating na ang panahon para magsimula ang paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung ito ay magsisimula sa atin, ano ang kahihinatnan ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? 1 Pedro 4 verse 17.